Masayang araw, mga ka-PL. Hindi na po nakatiis si Risa Hontiveros. Parang minumulto na po siya, mga kababayan. Dumulog na po siya sa tanggapan ng NBI para humingi ng tulong na hanapin kung sino ang nasa likod nitong paglantad ni alias Rene, mga ka-PL. Eto po ang balita. Natataranta na, minumulto na, o natatakot na si Risa. Ano ba talaga ang katotohanan dito, mga kababayan? Kayo na lamang po ang humusga. May video po sana ito, kaso lang, hindi po natin kilala ang network, mga kababayan. Pero wag ho kayong mag-alala, maliban po dito sa mga ginawang aksyon nga ni Risa Hontiveros na parang minumulto na siya. Meron pa po tayong panonooring video. Pagkatapos ho nito, di bagay, nag-file siya ng reklamo. Ano ho? Meron din pong nagreklamo sa kanya. Mamaya, abangan nyo po. Ito, unahin ko lang to. Ang sabi ho, Senator Risa Hontiveros arrives at the NBI to file a complaint seeking assistance in investigation those behind a video of ex-Senate witness Michael Maurilio accusing her of forcing testimony against the Duterte and Kibuloy, mga kababayan. Ano ang sabi daw dito? Paiimbestigahan po nila, mga kababayan, kung sino ang nasa likod nitong paglantad ni alias Rene at patong-patong na paratang po ang ginawa sa kanya, mga kababayan. Ang tanong ho dito, Madam Senator Risa Hontiveros, sino po ang hahanapin ninyo? Sa palagay ko lang, kusang loob itong lumantad si alias Rene. Taliwas sa mga sinabi mo na siya ay nabayaran, dinukot, tinakot para magsalita laban sa inyo. Kusang loob niya po ito. 2 beses na nga siyang naglabas ng kanyang pahayag at sinabi na walang pumilit sa kanya, kundi kusang loob ito. Sino ho ang hahanapin ninyo? Ang delikado ho kasi dito, mga kababayan, baka kung sino-sino na naman po ang madamay dito. Baka madamay na naman ang mga Duterte. Baka madamay na naman si Pastor Apollo Kibuloy, mas lalo na. Kasi, bumaliktad na itong witness na humarap kay Risa sa Senado Di ba? Wag naman sana. O baka naman kaya ang mga administrator ng KOJC na naman ang ituturo nitong babaeng ito, mga kababayan, kahit na walang sapat na ebidensya. Ayan ang mahirap dyan Di ba? Ba't di nyo na lang buksan ulit ang hearing sa Senado, Madam Risa? Total may karapatan naman po kayo. Magharap ulit kayo ni alias Rene. Total, mga kababayan, naglabas na po ng mga ebidensya itong si Risa Hontiveros. Kaso, kasama ang palad, ayaw pong paniwalaan ng mga kababayan natin. Anila, napakadali naman daw gumawa ng mga peking ebidensya, mga kababayan. Kung yung video nga ngayon na mga akala mo totoo, yung AI, akala mo totoo, akala mo hindi AI, nagagawa nga. Ano pa kayo, isang litrato lang na kapiraso lang yung papalitan mo doon, napakadali ho yan, mga kababayan. Ginagawa ho yan sa Photoshop para hindi ho halata. Yung kulay, yung text, yung sizes, hindi ho mahahalata Pwede pong gawin yan. Pwedeng meron lang kunwari gumawa ng mensahe sa kanya na kunwari si alias Rene noong taong 2023. Kunwari lang hindi ko sinasabing ganito ang senaryo. Tapos papalitan lang yung pangalan. Napakadali hong gawin yan.
magharap na lang po ulit kayo sa Senado, Madam Risa Hontiveros. Kaysa naman sa hanapin pa po ninyo kung sino po ang nasa likod nitong video ni alias Rene. Ganun lang po kasimple. Maghahanap pa kayo kung sino yung nasa likod nitong video at paglantad ni Rene, samantalang nariyan ang Senado. Meron kang sariling platform na para magsagawa ka ulit ng hearing. Ba't di mo na lang gawin mismo sa Senado? Total, napakahilig mo naman mag-ingay dyan sa baluarte mo sa Senado. Gawin mo ngayon. Ipatawag mo ulit si alias Rene, at buksan nyo ulit ang usapin tungkol dyan nang malaman ho ninyo kung sino po ang nasa likod nitong paglantad ni alias Rene. Ganun lang ho kasimple. Hihingi pa kayo ng tulong sa NBI. Baka mamaya kung sino-sino na ituturo ninyo, marami na madamay. Wag na. Andyan ang Senado. Buksan nyo ulit. Mag-usap kayo dyan. Magharap kayo ni alias Rene. Natatakot ho ba kayo na baka maliban po kay alias Rene, meron pang lumantad na iba at humarap sa Senado? Paano nga kapag ka nagkagayon, lumabas aring sangkaterbang mga di umano'y false witness kung tawagin ngayon at baliktad na ang sinasabi, ito'y laban na sa iyaw. O paano ngayon yan? May iipit ka. O, ikaw ang mayayari. O baka magkatotoo pa ang sinabi ni Attorney Harry Roque na baka mapatalsik ka dyan sa Senado. Gawin mo ulit sa Senado. Huwag ka nang magsumbong kung kani-kanino at paiimbestigan mo pa. Sayang laang ang oras at panahon. Diretso mo na. Tanungin mo na kaagad. Di ba? Ganun lang kasimple. Sumbong-sumbong ka pa kung kani-kanino Sumbong-sumbong ka pa Buksan mo ulit ang usapin tungkol yan. Para hindi ka na mahirapan. Mahirapan pa yung NBI mag-imbestiga. Ikaw na mismo mag-imbestiga. Total, magaling ka naman, di ba? Gamitin mo yan, galing mo ngayon. Di ba, mga kababayan? Eto na. Pangalawa pag-uusapan natin. Di ba gay, nag-file ng reklamo si Risa Hontiveros, mga kababayan. Abay, nag-file din po ng criminal case itong si dating Congressman Jing Paras laban kay Risa Hontiveros, mga kababayan. Nako, naloko na talaga. Lalo nang naipit si Risa Hontiveros nito, mga kababayan. Medyo mahaba-haba po itong video ni Attorney Jing Paras. Nasa 7 minutes mahigit po. Panoorin at pakinggan po nating maigi yung kanyang mga sinabi dito nga sa pagpa-file niya ng kaso. Kasong kriminal po ang ipinail ni Jing Paras. Mabigat ito, mga kababayan. Madudurog talaga nito si Risa Hontiveros. Parang ito na yata ang katapusan ni Risa. Mauudot na yata ang pangarap niyang tumakbong presidente sa 2020 kahit alam niyang olats na. Ito na yung video. Panoorin na po natin. We filed a criminal case against her for trying to, well, I should say, kidnap the witnesses. There were 3 young people. Sa isang panayam sa Bilyonaryo News Channel, ibinahagi ni former Congressman Jing Paras ang kanyang personal na karanasan kaugnay kay Senador Risa Hontiveros. Speak directly as far as my personal experience. Senator Hontiveros attempt or she had done trying to make witnesses be her pawns in her fight against other politicians, other people. My personal experience, as a matter of fact, I filed a criminal case against her for trying to, well, I should say, kidnap the witnesses. There were 3 young people who were supposed to have witnessed the killing of Kian de los Santos, purposely to come up with, allegations against then President Duterte in his war on drugs. So I was then, together with Attorney Topacio, I was not with government at the time. I was legal advisor of Volunteer Against Crime and Corruption. And one instance was that the father
of these three children, one 9, I think one is 13, 9, and I think 6. So all minors. All minors. The father, who was just got out from jail, it seems that the mother was an OFW. So these children were part of the witnesses in the investigation concerning the Kian de los Santos murder, no? And right after the investigation, parang kinupkup ni Senator Risa itong mga bata. So yung tatay, the father, came to the VACC and she said that she needs help to locate her children or his children and try to find out who was the one keeping them. Dante Jimenez then was the president and he told us, pare, tulungan nyo naman kami. And I was with Attorney Topacio. So we helped the father and we requested the CIDG to be involved. There was a representative from CIDG then who went along with us. We were able to discover that the children were kept by Hontiveros in her office in the Senate because she took custody of them right after a hearing conducted in the Senate. So when we went there, we wanted to see face-to-face Hontiveros. A certain attorney Mendoza, or Karen or Kristen Mendoza, said that no, the senator is busy, but we don't have the children anymore. We have turned them over to Bishop David of Caloocan. So there was seems we discovered that there was a connivance between Hontiveros and David because when we went to Caloocan, the children were there. But David did not want to turn over the children because the father was very overwhelmed in seeing the children. He stayed behind. Then they started manipulating the father. So that's the end of the story. They were able to convince the father not to. But What did they convince the father to do? Just to have the children stay put. Because our thinking then was they wanted to use the children against PRRD. Were they able to do that? They were not able to do that, I think, in the end. But we who were who were very concerned about this thing, we thought that we should file a case against Hontiveros for... When did you file that case? This happened in 2017, a long time ago. Okay, and the allegation was for what offense? It was kidnapping of minors under the revised penal code, and also obstruction of justice because the PAO and the DOJ was looking for these children to be their witnesses because at the time they wanted to be serious in persecuting the perpetrators of the murder of Kian. So what are you saying here? That the children were taken so that they could not testify in that case of Kian? Ang thinking namin, Karen, was that they'll try to mold the children to testify that the war on drugs is really not serious, but it is more of an EJK, extrajudicial. But where are you getting that theory that they were going to try to mold the children to testify against? Because during war the on drugs? hearing, Hontiveros was already questioning the war on drugs. And it was timely that she needed people to testify that the war on drugs of President Duterte was not really to capture these drug traffickers and so on and so on, but rather it was more on a violation of human rights. But since those children never got to testify against the war on drugs, does your theory still hold that they were kidnapped and then they attempted to manipulate because them? they have continued. In fact, this has ripened into investigation. This team of Trillanes, De Lima, Hontiveros, and this certain father, a father from Ateneo. They were the ones who continued in, as Attorney Topacio said, that he was, privy to other, manipulation of witnesses to testify. Sorry, who was privy to the other types of manipulation? Attorney Topacio, he was a witness to, personal witness that Hontiveros was trying to manipulate a witness who turned around, who recanted their testimony. Are you talking about yung back in 2021? Dun sa But there's really a pattern itong ginagawa ni Hontiveros because as early as I think the impeachment of Chief Justice Corona, there was already a testimony during the course of
Senator Miriam Santiago's, interpellation of the witnesses. There was one witness who revealed that when Senator Miriam says, where did you get all these documents, that you are using? These are all hearsay. And the witness says, well, ma'am, it was turned over to us by Senator, he was not yet a senator at the time, by Mrs. Ontiveros. So if you look at all of these things, there seems to be the attitude of, trying to subvert the truth by using witnesses who are perjured. Well, since you're talking about there seems to be a pattern, what was your reaction when alias Rene came out recanting his prior testimony? Well, it's to my mind, it's just one of those things. But she always got away with it because at the time I filed a case against her, it was then, I think, Ombudsman Conchita Morales. And of course, tao ni Noynoy yan. Hontiveros and Noynoy were like this. As early as during the time of GMA, we were in the opposition. We were together against GMA, and including former President Aquino, and they got very close. So I even suspect that her winning the senatorial candidacy was a manipulation of the COMELEC, upon the orders of President Aquino. That's why later on I filed an impeachment case against Andres Bautista, and he was forced to resign instead of endorsing the Senate, endorsing to the Senate the impeachment articles. So these are all interrelated.